Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung mga balibalita na si Ramon Ang, yung presidente ng San Miguel Corporation and CEO, gustong gawin daw. Yan daw yung consensus ng mga negosyante. In case magtagumpay yung mga plano, natanggalin yung ating Pangulong Bongbong bilang presidente. In your dreams. Ngayon, napilitan si Mr. Ramon Ang, mga kababayan, na magsalita. Nangintriga kasi yung ilang mga grupo. Sabi ni Ramon Ang, I'm not entering politics. Most people know me as someone who works quietly in business, building projects, fixing what I can, in supporting government and communities. That is where I believe I can contribute the most. And that is where I intend to stay. Inintriga po ng mga destabilizers, pati si Mr. Ramon Ang. Walang hilig po sa politika. Yung tao gusto lang tumulong. At unang-una po, bawal sa konstitusyon yan. Labag sa ating konstitusyon. Saan ka man nakakita na may nakaupong presidente? Napaka-healthy. Ina-accuse lang na bangag ng kanyang kapatid na ambisyosa na dumikit sa mga Duterte at may sariling agenda. Pagkatapos gustong tanggalin sa pamamagitan ng destabilisasyon, protest rally na ginamit pa yung issue sa confidential funds, flood control scandal, accountability, transparency, rally ng agenda pala mga kababayan. Ipalit si Sara. Hindi nangyari. Tapos ngayon, pinalilitaw nila, si Ramon Ang, siya niya yung ating ipalit. In your dreams. Sabi ni Ramon Ang, I'm not entering politics, anya. The Tycoon's post came shortly after Politico reported that several businessmen were considering Ang as a stabilizing force. While the economy suffers from these debilitating corruption issues that have been left unaddressed for decades. Yung issue sa corruption po, yun mismo ang ina-address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siya lang po ang naglakas ng loob na gawin ito. Yung previous administration po, pinabayaan ito. Sabi ng Pangulong Bongbong, paano anya tayo umabot sa ganito? Na naging kalakaran na, naging kaugalian na yung pagnanakaw. Maya naman na niya kayo. Yun ang sabi niya sa SUNA. At ngayon, binuo niya yung ICI. And in fact, magre-recommend na po yung ICI sa Ombudsman. Yun ang latest na balita na mag-file ng plunder case, graft plunder case, bribery charges laban kay Martin Romualdez sa kay Saldico. Mamaya bigay ko sa inyo yung progress ng mga developments ng balitang yan mga kababayan. Pero dito muna tayo sa sinasabi na gustong gawing stabilizing force daw si Ramon Ang, which is unconstitutional mga kababayan, sabi ng isang law expert. Sabi ni Ang, naniniwalaan niya ako na resolving corruption and stopping the proliferation of substandard projects will never depend on one individual, stressing that addressing such systemic issues requires cooperation between the government, the private sector, and the public to calm investors and restore order. Sabi po niya, most people know me as someone who works quietly in business, building projects, fixing what I can, and supporting government and communities. That is where I believe I can contribute the most, and that is where I intend to stay. He added that his current focus is to support the government's efforts by being a dependable partner and building the country. Yan mga kababayan yung naging pahayag ni Ramon Ang. Gustong gamitin ng ilang mga sakim sa poder mga kababayan. Pati si Ramon Ang gusto ninyong intrigahin. Tumutulong lang siya sa gobyerno. Gusto ninyong isangkot sa destabilization ninyo. Huwag kami mga sakim na mga kurakot. Alam namin kung bakit ninyo gustong gawin yan. Kasi nasusukol na yung mga totoong involved sa korupsyon mga kababayan. Ito yung sabi ni Attorney Domingo Cayosa sa interview po ni Corina Sanchez. Ito, pakinggan po ninyo.
hard pass na po si RSA, ano? But still, kailangan pong pag-usapan kung legal ba itong niluluto o manong government reset. So ano po ba yun? Is there such a thing as a caretaker? Well, there is no such thing as a caretaker sa ating konstitusyon. Wala so, po. Yung linuluto nila na yung civilian military junta, illegal ho yan. Illegal. Hindi lamang labag sa ating konstitusyon, kundi labag din ho yan sa mga criminal laws natin sa revised penal code. Lahat ng illegal yung gusto ninyo? Maghinay-hinay sila. We could understand the desperation, no, and the urgency or the need for reforms, but we have to do it within the bounds of law. Otherwise, correct, we will be jumping from the frying pan into the fire. Correct. Okay, so there is no such thing. Pagka ganyan po ba, hindi ba't mayroon namang succession na kinikilala ang saligang batas? Mas malala kung succession po si Sara. Kung yung presidente mag-resign o disabled, edi yung vice president, kung siya naman mag-resign o disabled, meron ho naman yung Senate President, Speaker of the House, at kung lahat ay hindi po pwede, meron namang provision ng Constitution for special elections. Okay. Sa panahon po ngayon, naaangko pa ba ang anumang military or civilian junta? Sa inyo pong opinion? Sa aking tingin ho, government is functioning. Of course, there are terrible scandals at napakalaking issue itong corruption, very pervasive. Na nilalabanan po ng ating presidente mismo. Unfolds. Meron naman ng ombudsman, may mga korte. So yun dapat ang ating tutukan. Rather than break the Constitution, disregard it at magkanya-kanya. Mas magulo ho yan because everybody will go for a power grab. At tuloy ang makakalimutan natin itong issue ng corruption. Gusto lang nila mag-power grab po. I think ang problema po ay yung sagot sa tanong. At itong power grab, mga kababayan, tingin natin, ang nagpupondo nito, yung mga politiko na iniimbestigahan po, at saka yung foreign actors po na gustong iupo si Sara para sa kanilang interest po dito sa West Philippine Sea. Payag kayo sa ganon. Kaya sabi po ni Atty. Cayusa, mas maguluan niya. Parang tayo ay tumalon, jumping from the frying pan to the fire. Yan, mga kababayan, ang mangyayari niyan. Kaya huwag tayo magpapaniwala dito po sa mga ganid. Binabaliktad po kasi nila. Binabaliktad nila yung ating Pangulo para ma-justify po ang power grab na gusto nilang mangyari para pagtakpan ito mga kurakot sa gobyerno. Di ba po? Yung ating Pangulo po hindi nagpapatinag. Ayan, launching of Oplan Kontrabaha Metro Cebu Waterways Clearing and Cleaning Operations. Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulo. Number 1 na dyan yung Guadalupe River po natin, which is in Barangay Pasil. And kasama na rin po doon yung Subangdako River. Nasa Subangdako, Mandawi po ito. Tuloy-tuloy ang trabaho Kutkut River, ng ating Pangulo. Nasa Liluan po ito. Para i-address yung problema. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Andito ngayon tayo para simulan yung dredging at saka paglinis ng ating mga creek, mga river, mga ilog, lahat ng ating Kasama si Ramon Angco. Waterway, yung pinagdadaanan ng tubig. At ito, kung maalala ninyo, ay sinimulan namin sa Petro Manila. Dahil doon naman ang nagiging problema yung basura. At yun ang pag nagbabara dito sa at nangyayari, nagkakaroon talaga ng baha. Kaya ganun din ang aming gagawin dito dahil ganyan din ang problema. At kung titignan ninyo sa mapa, yung last time na nagbaha ang mga ilog dahil lahat ng labasan ng tubig ay barado. Kaya kailangan natin linisin ito. Nakakagulat nga kung titignan ninyo yung backhoe, wala ng tubig, nakapatong na sa lupa. Ibig sabihin talagang napakababaw na ng tubig. Kaya kailangan ayusin, kailangan linisin lahat ito. Tinatanong ko sa mga local official kung kailan ang last time na hinukay ito, lininis ito. Si Mahar Wala Mangahaso. silang maalala. Kahit Project Noah.
Kaya first time ito siguro in decades. I'm sure nangyari na itong it happened in but matagal na in decades na hindi nalinis ang ating mga waterway, ang ating kung saan nagdadalo ng tubig. At ito pareho nandito sa mga chart, kung matignan ninyo kung ano yung magiging trabaho, saan mag-specify yung mga ilog, kung saan kami. Yung pitong ilog na yun, lahat yan ay dadalhin lahat yan ay pupuntahan pala ng ng ating mga heavy machinery para linisin yung mga ilog na yan. Kung titignan din, ito mahalaga din itong batignan. Kung titignan nyo, ito talaga ay isang proyekto na palagay ko hindi kayang buuhin kung hindi lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang LGU na leadership at yung iba't ibang private sector partner. Kasi kung titignan ninyo, ewan ko kung makita ninyo, yung DPWH, ilan yung unit? Lahat is 287. Pero galing sa DPWH is 32 units. Galing sa LGU 24 units. Ang private sector, yung San Miguel at saka yung Metro Pacific na tumutulong din sa atin, nandun din sila doon sa Maynila. Private sector kasama ng San Miguel at saka Metro Pacific, napakarami silang, pinakamarami, 51 units. Kaya kung hindi nagsama-sama lahat ng ahensya ng gobyerno at lahat ng ating mga partner sa development, si Governor Barry Cuatro, hindi kayang gawin ng gobyerno na Cebu. Lahat kailangan matulungan, kailangan matibay ang koordinasyon sa ating local government. Kailangan matibay din ang koordinasyon sa private sector. At kapag nangyayari yan, nakakagawa tayo ng ganitong klaseng proyekto na magiging maganda. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng parado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure. Pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. At hindi ba, pagkatapos malinis ito, hindi lamang ganito yung project, meron tayong gagawin na tinatawag na Sabo Dam. Ang Sabo Dam, yung maliliit na dam na mula sa bundok pa nagsisimula at kinokontrol yung takbo ng tubig. Kasi kung minsan malaki sa damage, dito sa Cebu, malaking damage dahil ang bilis ng takbo ng tubig, kaya ang daming sinira. Ngayon, paglalagay tayo ng Sabo Dam, yung Sabo Dam ay hindi dam yan na mangungulekta ng tubig. Ginagawa niyan, kinokontrol ang takbo ng tubig. Hindi lang nag-iisa yan. Siguro mga 3, 4, baka 5 pa sa papapuntang pababa. Kaya yan ang isa pang hinihingi natin ngayon na ilagay sa budget na magkaroon ng pondo para hindi lamang dito sa desiltation, kung hindi pati na yung paglagay ng Sabo Dam doon sa iba't ibang lugar kung saan dapat. Andito yung ating mga hydrologists, ating mga experts, sila magsasabi sa atin kung saan ang pinakamagandang lugar para ilagay lahat yan. So, patuloy ang ating ginagawa para tiyakin na yung mga problema na nagdudulot ng baha at kaya naman lagi tayo nag-aalala kapag umuulan, sana makarating tayo sa panahon na kahit umulan ng malakas,
Hindi natin inaalala na maibabaha ang ating mga bahay, ang ating mga tirahan. So that is what we are trying to do. This is what we are attempting to start now. Patuloy pa rin ito. Hindi lang for the next 9 months ito. Kahit na matapos na yung trabaho, babalikan ulit yan. Dahil magkakaroon ulit ng siltation, kailangan kunin ulit yan. Pero hindi na ganito kalaki ang trabaho. Dahil kaunti na lang ang kailangan kunin. So that is why we are here. This is the project that we are initiating. As I promised when we started the project in Metro Manila, that we will not only go to Metro Manila, but we will go to all the urban centers and all of those areas that have suffered severe flooding in the last rain. So yun ang pupuntahan natin. All right, maraming salamat. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo. Thank you. Yan po ang paglilinis na ginagawa. So ito palang Mahiga Creek. This runs through both Cebu City and Mandaue City. So ang upstream niya is in Banilad Mountains at ang downstream naman po niya is Mabolo Reclamation Area and Mactan Channel. Ito po ngayon yung pangunahing venue natin sa paglulunsad nito nga Oplan kontra baha. Tama po. But at the same time, ma'am, makikita din po natin mamaya-maya, ipapakita natin yung mga different sites kung saan ongoing po at simultaneously nagkakaroon tayo ng mga dredging and cleaning operations. Kasama ni President Bongbong yung gusto nilang ipalit si Ramon Ang. Ano yung ini-inspect ng Pangulo? Ito po, nakikita natin na may sinasagawang dredging po, no? Naghahakot na tayo ng mga soil, including all of these debris, para at least mas maluwag yung mga estero po natin, yung rivers and creeks po natin. So kaya dinidredge po natin itong mga to. Natapos na rin po dito yung paglilinis ng mga basura po. Medyo hindi lang natin nakita ngayon sa video, wala pero basura. nasa dredging operation na po tayo. Nilinis na po. Take note lang, no, ma'am, ang operational plan ay simula ng 4th quarter ng 2025 hanggang 2nd quarter ng 2026. Tama po ba? Tama po. An estimate of mga 7 months po tatakbo yung proyektong ito, ang Oplan kontra baha. 9 months daw, sabi ng ating Pangulo. Walang intensyon si Ramon Ang na maging presidente ng Pilipinas. Presidente ng San Miguel, oo. Iniintriga ng mga ganid. Para lang mga kababayan, matigil ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Huwag kami mga ganid. Alam namin kayo nagpupundo sa destabilization. Tapos, sasabihin ninyo, humina yung ekonomiya. Kayo yung nagpaina sa ekonomiya kasi wala kayong tigil sa panggugulo sa gobyerno. Imbis tumulong kayo para umunlad yung ating bansa, ang gusto ninyong mangyari, guloy ng gobyerno para yung corruption tuloy. Tama po? Huwag kami mga kurakot. Alam namin yung agenda ninyo. Ayan lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.